Grabe. Nakakainis. Nakakagalit. Na nakakapikon. Tangina mo ka, Maharlika. Alam nyo guys, kaya ko lang naman in-expose yung tinegi nga ni Maharlika, yung kanyang asawa at yung kanyang sex video na kasamang isang DDS vlogger. Kaya ko lang naman yun sinabi sa inyo para magkaroon kayo ng knowledge. Hindi dahil sa gusto kong sumikat, hindi dahil sa gusto kong magkaroon ng pangalan, hindi dahil sa gusto kong magkapera, makilala. Hindi naman kasi ako ganun. Matagal na akong content creator sa TikTok pa, pero never akong bumanat sa mga vloggers. Ngayon lang to. Dahil nga gusto kong malaman ninyo na yung sinusuportahan nyo ay masahol pa sa mas pa. Diba, magbibintang si First Lady, mayroong scandal, pero ang totoo, siya naman pala yung meron. Na itong si President Marcos ay meron daw kabetla, merong anak sa kanyang pinsan, tapos malalaman natin na itong si Maharlika ay tinagi-bumbum ang kanyang asawa. So, in-expose ko lamang po siya. According po yun sa message sa akin na ipinadala ni Yuna. Pero guys, ito na naman. Ako gusto ko malaman yung totoo. Yung totoo lang tayo. Gusto ko lang talagang malaman ang totoo kung ano ba. Kasi guys, naghihimutok ako sa galit ngayon. Kasi Pilipino ka din. 'Di ba? So ngayon, may nagsumbong sa akin. Ano ako, si Rapi Tulfo? Ginagawa nyo na. Ay, hindi naman ako si Rapi Tulfo, pero bakit ako yung sumbungan ninyo? Pero anyway, gusto ko lang matanong, totoo ba na yung 2018 nakatulong mo, yung dalawang minamaltrato mo? Totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang. Ito ba yung katulong ninyo noong 2018 na minamaltrato mo? Totoo ba? Hawak ko yung picture ng mga lastro niya. Nandito sa akin, 3 picture. Isang sampal, lastro sa leeg, tapos sugat sa kamay. Tapos binuhusan mo pa daw, kuno, ng tubig na mainit sa paa. Totoo ba yun? Ako'y nagtatanong lamang. Kasi guys, Pilipino din naman siya. Nakakagalit lang sa part na, meron tayong mga nababalitaan ng ang ating mga kababayang Pilipino, mga OFW, minamaltrato doon sa Middle East, partida sa lugar ng Saudi, 'di ba? Na kung saan pumupunta yung mamamayang Pilipino natin doon para sa magandang pangarap, para sa kanilang pamilya. Tapos pagdating doon, minamaltrato. Ang iba, nakikita na lang natin na nakalagay na sa loob ng ref, inuuwi na wala ng buhay. Kaya nga naiinis ako. Hindi ko alam kung ano yung feelings ko ngayon. Kung maiiyak ba ako, kung magagalit. Basta isa lang yung nararamdaman ko, puot at kirot sa damdamin. Hindi ako si Rapi Tulfo, pero bakit merong mga ganitong mensahe akong natatanggap? Totoo ba? Totoo ba na nagmamaltrato ka ng mga Pilipino na hindi lamang sumunod sa iyo ng isang beses? Ganito kasi guys yung kwento. Magde-day off daw sana nung June 20, 2018, itong katulong niya. Magde-day off sana. Pumayag naman siya. Kaso guys, meron daw pong isang inutos. Hindi ko na dinetail kung ano yung klaseng utos na yon, pero merong isang iniutos sa katulong na to na hindi niya po ginawa bago umalis. Tapos pag-uwi nung 21 umaga, sinampal mo agad? Anong klase kang amo? Nanggigigil ako. Anong klase kang tao? Pilipino ka din.
Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may nalilimutan. Pero yung the way na itrato mo, na sasampalin mo, lalastuhan mo pa sa liig dahil mahaba yung kuko mong hayop ka. Tapos bubuhusan mo ng mainit na tubig sa paa. Ano ka? Taga Middle East? Hindi ko naman sa nilalahat, guys, ng mga klase ng amo doon sa Middle East. Kasi meron pa din namang mga mababait. Pero mostly ng mga Pilipino na hindi itinitrato ng maayos doon sa Middle East. Gumagaya ka sa kanila. Alam namin, oo, mapera ka ngayon dahil bayaran ka. Alam namin yan. Pero yung the way na itrato mo, yung mga katulong mo, noon, abay, hindi nakatanggap-tanggap yan. Nadulas lang yung apo mo, binatukan mo din sa ulo ang isa mong katulong, totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang. Nakakagalit eh. Pilipino ka din naman. Or in fact, naging caregiver ka, di ba? Tapos, ganito yung inaasta mo? Hindi ka ba nahihiya? Asaan yung mukha mo? Ano ka? Feeling, kala mo naman, kaya taas-taas ang sinusweldo. 25K lang naman. Oo, mataas na yung 25K para sa mga katulad naming salat. Pero, ginagawa naman nila yung trabaho nila. Hindi naman sapat yung 25K mo, tapos nalampaso lang yung apo mo, hindi mo na pinakain, tapos tinuktukan mo pa sa ulo. Hindi worth it yung 25K mo kung nambubugbog ka. Kaya pala hindi tumatagal yung mga katulong dyan sa inyo. Pinakamatagal, 1 year. Kasi nagmakaawa ka na huwag kang alisan. Kasi kailangan mo ng katulong sa bahay. Lalo pat pag umaalis ka, walang bantay ng bahay, ng mga apo mo. All around na nga yung katulong mo, ganun pa yung gagawin mo. Kawawa naman yung pamilya nun. Well, mapapansin din naman talaga natin na wala talagang puso yan si Maharlika. Dahil unang-una, pinatay niya yung asawa niya. Nilaso niya gamit ang opioids at anti-freeze. Kaya, pumasok din sa isip ko na wala naman talagang puso yan. So, sa mga nag-a-apply bilang katulong, hindi Maharlika, sa kanilang bahay, kung sino ka mga Pilipino na napupusuan niya, please guys, wag. Wag. Grabe ka. Pilipino ka din. Pero bakit wala kang puso? Pero bakit wala kang awa? Totoo ba? Itong mga nakarating sa aking sumbong? Totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang kung totoo. At totoo ba na naging handler ka din ni Banatbay at ni Makagago? Totoo ba yon? Na ikaw yung nagbibigay ng sweldo kay Banatbay at kay Makagago nung panahon ni Pinoy? Kasi guys, binabanatan nila si Pinoy noon. Para nga maging presidente, itong si Duterte. Si Makagago, 17 years old, nagsimula bilang vlogger. Itong si Banatbay, hindi ko malaman. Basta magkakasabayan lang yan sila. Pero si Makagago, umamin na bayaran. Na binayaran. At umamin na ang handler nila ay si Maharlika. Pero hindi ko mawari dito, bakit hindi umaamin si Bugaw? At ikaw? Kakainis. Nakakainis. Ayoko yung vlogger to vlogger content kasi ayokong bumaba yung pagkatao ko eh.
Pero hindi ko to matiis. Kasi Pilipino na yung naaapi dito, naaagrabyado. Tapos, delay-delay ka pa nga magbayad ng sweldo eh. Nang bubugbog ka pa. Kaya laki-laki ng kinikita mo, piling donya ka, tapos hindi ka naman pala nakakabayad sa tamang oras sa mga katulong mo. Ang lakas mo lang magpasikat sa SOCMED. My goodness.